Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng channel na to. Gusto ko lamang po sana mag-share ng mga kwentong kababalaghan na karanasan ng aking pinakamalapit na pinsan na si Kuya Sayas. Sa dami ng na-experience ng aking pinsan na naikwento sa akin, gusto ko rin sana maibahagi sa inyo ang kanyang mga karanasan. Masasabi ko na ang pinsan ko na si Kuya Sayas ay may di pangkaraniwang kakayahan. Maaari natin masabi na meron siyang third eye batay sa kanyang mga kwento. Ako nga pala si Mark Alvin, Tubong, Bulacan, 34 years old at may asawa at isang anak. Bali, 8 taon ang tanda sa akin ni Kuya Sayas. Dekada na rin siguro ang nakalilipas nang maikwento niya sa akin ang kanyang mga karanasan sa mga bagay na di pangkaraniwan. Batay sa kwento niya, nangyari to nung nasa elementary pa lang siya. Nung mga panahon daw na to, usong-uso sa mga kabataan noon, lalo na sa mga kalalakihan ng mga gagamba. Yung pinaglalaban yung mga gagamba sa stick, tapos may pustahan sila na kapag natalo yung isa, sa mananalo mapupunta yung natalong gagamba. Kaya marami daw talaga ang nahuhumaling sa pag-aalaga at panghuhuli ng mga gagamba para ipanlaban sa pustahan. Isang araw, naisipan nila ng kanyang mga kababata na manghuli. 4 daw silang magkakasama noon. Puro sila lalaki at halos magkakasing edad lang. Dahil sa gabi lang naglalabasan ng mga gagamba. Taga Nueva Ecija nga pala sila Kuya Sayas. Napagdesisyonan nila na bandang dapit hapon sila manghuli ng mga gagamba. Pasado 6:00 na daw sila na mag-umpisa manghuli. Dahil kabukiran ang lugar nila, hirap sila makahanap ng mga ito. Dahil kadalasan, sa mga talahiban o kaya sa mga mapunong lugar lang namamalagi ang mga gagamba. Pero sa lugar nila, meron silang tinatawag na pulo. Yung lugar na sa kalagitnaan ng kabukiran, meron parang isla na medyo masukal. Kadalasan, dito nagpapahinga yung mga magsasaka o kaya sumisilong. Nang marating na nila yung pulo, na-excite daw sila dahil mukhang marami silang mahuhuli dahil natatanlawan ng mga flashlight nila yung mga sapot ng gagamba. May ilan-ilan gagamba na raw silang nahuli nung oras na yon. Pero yung mga kasama niya daw, gusto pa makahuli ng mas marami dahil balak ibenta yung iba na mahuhuli nila sa iba pa nilang kalaro. Habang pumapasok sila sa looban ng pulo, ay nagiging mas masukal yung lugar. Nakakaramdam na daw ng kilabot si Kuya Sayas, lalo na nung papalapit na sila sa kawayanan. Bigla daw siyang napahinto sa paglalakad nang nakaramdam siya ng kilabot nang malapit na sila. Binalaan niya yun mga kasamahan niya na wag nang gumawi sa kawayanan dahil iba na nga ang kanyang nararamdaman. Pero imbis na pakinggan siya ng mga ito ay tinukso pa daw siya at sinabihang luwag. Kaya sinabi niya na bahala kayo, hintayin ko na lang kayo dito. Habang papalapit yung mga kababata niya sa kawayanan, ay pinagtatawanan pa daw siya at tinutukso. At nang magawin na nga ito sa likuran ng kawayanan, nakarinig na lang daw siya ng mga sigawan at halos magkandapa-dapa na daw sa pagtakbo yung mga kababata niya.
kaya nakitakbo na rin daw siya palabas ng pulo. Habang naglalakad sila papauwi at mga nangangatog sa takot, napag-usapan nila yun nakita ng mga kasama niya. Meron daw silang nakitang nakatayong babae. Nakaputi daw ito at mahaba ang buhok. At nung lumingon ito sa kanila, ay wala daw itong muka. Blanco lang daw ang mukha nito. Kaya nagtakbuhan sila at sigawan sila sa takot. Hindi daw niya sinabi sa mga kasamahan niya noong time na yun, habang papalapit sila sa kawayanan ay nakikita na niya yung imahe ng babae na nakatayo sa gilid ng mga kawayan. Kaya sinabihan niya ang mga ito na huwag na silang gumawi doon. Nasisi pa daw siya ng mga to kung bakit di niya kagad sinabi yung nakikita niya. Kaya sila naman daw ang pinagtawanan niya at sinabihan ng mga totoong duwag. Itong susunod na kwento naman niya sa akin, nangyari daw to nung panahon na nagbibinata na siya. Nasa high school siya nung nangyari to at isa sa di niya malilimutan. Kumbaga, memorable sa kanya. Dito din kasi nag-umpisa ang love story nila ni Ate Rowena, asawa ni Kuya Sayas. Nung panahon ito, nagpa-practice daw sila para sa drill nila sa CAT. Yung parang ROTC para sa mga high school. Dahil medyo ginabi na sila sa pagpa-practice ng gagawin nilang drill para sa competition nila sa school, naisipan nilang magkakaklase na magsabay-sabay na lang sa pag-uwi. Mga nasa 5 daw sila na mga magkaklase na sabay na naglalakad papauwi dahil iisang way lang din naman ang uuwian nila. 3 babae at 2 lalaki lang daw sila noon. Habang naglalakad sila, yung daanan na nilalakaran nila sa gawing kaliwa ay puro palayan at sa kanan naman daw ay may mga puno at may maliit na patubig. Nauuna daw silang 2 lalaki na naglalakad at kasunod nila yung mga babae. Kabilang na dun si Ate Rowena. Nakaklase din niya nung time na yun. Habang naglalakad sila, bigla siya nakaramdam ng pagtaas ng kanyang mga balahibo at bumigat ang kanyang pakiramdam. Kaya napahinto siya sa paglalakad. Sa di kalayuan, may natatanaw daw siyang imahe ng isang bata na nakatalungko sa gilid ng puno. Kaya dahan-dahan siyang lumapit dito para makumpirma yung nakikita niyang imahe kung bata ba talaga. Napahinto din daw yung 3 babae sa paglalakad at pinagmasdan siya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa puno. Narinig pa niya yung pagtawag sa kanya ni Ate Rowena pero di niya pinansin. Nagulat na lang siya nang bigla daw inangat ng bata yung ulo nito habang nakangisi na nakatingin sa kanya. Gulo-gulo ang mga buhok nito at di niya alam kung babae o lalaki. Basta mukhang bata daw. Ngunit nababahira ng dumi ang buong katawan na parang naligo sa krudo. Malangis daw tingnan at nanggigitata sa dumi. Habang wala itong saplot, nanlilisik pa ang mga namumulang mata. Habang nakangisi daw nakatingin sa kanya, di niya namalayan na nilapitan siya ni Ate Rowena. Bigla niyang narinig si Ate Rowena sa likuran niya at tinanong siya, "Ano ba tinitingnan mo dyan?" Sabay hawak nito sa balikat niya. At nang tumingin ito sa tinitingnan niya, napatali ito ng ubod ng lakas. Sabay takbo, kaya lahat daw sila napatakbo na rin para sundan si Ate Rowena. Nang nagawi daw sila sa mga kabahayanan, tinanong sila ng mga kaklase nila kung bakit sila nagtatakbo. At sinabi daw ni Ate Rowena yung bata na nakita niya na nakakatakot ang anyo
sa makaklase nila. Pero wala naman daw nakikita yung mga kasama nila. Kaya silang dalawa lang talaga ni Ate Rowena ang nakakita sa bata. Siguro daw dahil sa humawak sa balikat niya si Ate Rowena, kaya nakita din nito yung nakikita niya. Kaya simula nun, naging close sila ni Ate Rowena at di ka malaunan napunta sila sa ligawan at nagkatuluyan. Sa susunod na kwento sa akin ni Kuya Sayas, talagang tumatak sa isip ko. Ito yung panahon na mag-asawa na sila ni Ate Rowena at may sarili ng pamilya. Dahil karamihan sa kanila, pagbubukid ang kinabubuhay, ay may koneksyon dito ang kanyang naging trabaho. Dahil sa marunong naman siyang magmaneho ng truck at may lisensya, sumasideline daw siya bilang driver na nagluluwas ng mga palay at bigas, lalo na kapag panahon ng anihan. Ito ang kanyang pinangbubuhay sa kanyang pamilya. Kapag di naman daw panahon ng anihan, ay namamasada siya ng tricycle sa kanilang lugar. Bumiyahe daw sila ng madaling araw, papuntang Bukawi, Bulacan, para maghatid ng bigas papunta sa Intercity. Dito yung bagsakan at trade ng mga binibentang palay at bigas. Habang binabagtas doon nila yung highway gawing boundary ng San Miguel, Bulacan at Gapan, Nueva Ecija, ay naranasan niya at ng kanyang pahinante ang nakakapanginig balahibo na tagpo. Dahil sanay na nga siya napakita ng mga di pangkaraniwang nilalang, bali wala na daw talaga sa kanya ang mga ito. Pero iba daw ang epekto nito sa kasama niyang pahinante na si Bert, kapitbahay lang nila. Habang binabagtas nila yung highway, sa di kalayuan, naaaninag na daw niya yung nilalang sa gilid ng daan na madalas naman niyang makita tuwing bumabiyahe siya. Nang matapat na daw yung minamaneho niyang truck dito, biglang nagsalita si Bert. Pre, may sumasabay sa atin. Dahil sa alam na nga niya yung nilalang na ito, bale wala na sa kanya. Pero yung mukha daw ni Bert ay di maipinta sa takot. May babae na mahaba ang buhok ang nakalutang at nakaitim na damit ang sumasabay sa bilis ng kanilang truck. Di daw niya alam kung matatawa siya o maaawa kay Bert dahil bakas dito ang sobrang takot at tuwing lilingon daw ito sa babae ay parang aatakihin na sa puso. Sinabihan daw niya ito na, tingnan mo pre, biglang tatawid yan. At nang matapat daw sila sa isang puno, kung saan kadalasan biglang nawawala yung kaluluwa ng babae, bigla itong tumawid. Para daw nagpasagasa sa truck nila at bigla na lang din naglaho. Dahil sa nangyari ay napasigaw daw si Bert at sabay hagalpak naman daw niya ng tawa dahil sa ekspresyon ng mukha nito na di makapaniwala sa nasaksihan. Tapos nun, ikinuwento na daw niya dito yung karanasan niya tuwing bumabiyahe siya at nadadaan sa gawin ng highway na yun. Siguro daw, biktima ng aksidente yung kaluluwa ng babae at pinagdadasal na lang daw niya sa isip niya na matahimik na sana ang kaluluwa nito tuwing nakikita niya to.